Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa aking vlog. At ngayon po, nako, matindi ang mga pasareng laban dito kay Speaker Martin Romualdez. At nakita natin na talagang tinutuligsa ang ating House Speaker dahil po sa mga pagbibintang na wala namang basehan at wala namang mapatunayan. Actually, nanalo nga ulit siya na kongresista, wala pa rin po tayong nakikita nga nagrereklamo o nagdedemanda o kung anuman na natatanggap na asunto ang ating House Speaker. Ngayon po, ayon po dito sa balita na i-open o gagawing open nitong si House Speaker Martin Romualdez sa publiko. Sa publiko ang BICAM. Heto po at panoorin po natin, pakinggan po natin tong balita. Kasi alam nyo, maraming alingas-ngas dito laban kay House Speaker Martin Romualdez pero nagtataka talaga tayo, wala pa rin pong demanda o wala pa rin pong nagrereklamo sa kanya kahit isa. Sa pagbubukas ng unang regular session ng 20th Congress, naalal na ang mababang kapulungan ng chairperson sa iba't ibang mahalagang komite. Kung sino-sino sila, alamin natin sa report ni Earl Tobias, live mula sa Batasang Pambansa. Earl! Princess Marine ngang dineklara ni House Speaker Martin Romualdez sa unang regular session ng Kamara ang desisyon nilang buksan sa publiko ang Bicameral Conference Committee na huling dinadaanan ng proposed national budget ng bansa bago tuluyang ilapag sa tanggapan ng Pangulo. Pagdidiin ni Romualdez, alinsunod ito sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang katatapos lang na SONA na masigpitan ng pagtugis sa mga sangkot pa rin sa korupsyon. We heard the President's SONA and we take to heart his call, his frustration even, about the lingering shadow of corruption in our institutions. As Speaker, I share his concern and I accept his challenge, not with defensiveness but with determination. This is why the House of Representatives will launch a comprehensive congressional review of all infrastructure projects and fund implementation. At dahil isa nga sa unang malaking trabaho ng Kamara ngayong 20th Congress ang pagbusisi sa 2026 proposed national budget na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos na italaga na rin ng Kamara si Nueva Ecija 1st District Representative Mika Swansing bilang chairperson ng House Committee on Appropriations na siyang didinig sa proposed budget nang babatahin siya ng pamahalaan. Samantala, nanumpa na rin sa presidential son at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos bilang majority leader ng Kamara. Ayan, alam nyo po, kung meron pong magnanakaw, hindi po yan gagawa ng paraan para mabuking siya. Ang magnanakaw po, pipilitin po niya na maitago ang ginagawa niyang krimen. Hindi katulad ni House Speaker Martin Romualdez, siya pa ang mag-o-open sa media, sa taong bayan, ng kanilang BICAM o ng kanilang pagtatalakay sa budget. House of Representatives at ito pong atin pong Senado. Diba kaya mapapaisip ka, paano nangyari na si House Speaker Martin Romualdez pa ang sasabihin na merong ninanakaw samantalang open siya sa pagbabago at ito nga pong pagbabago ay buksan sa publiko ang BICAM. Di ba ang magnanakaw ay katulad ng ginawa nung panahon ni Duterte? Naalala niyo po ba ito? Panahon ni Duterte, nagkaroon ng bank secrecy law para hindi mabuksan ang mga accounts ng mga politiko, ng mga makapangyarihang tao para hindi malaman na sila ay nagnanakaw o nakakatanggap ng payola o nakakatanggap ng lagay mula sa mga drug lords, mula sa mga pogo investor,
mga tsekwa at mula po sa mga isabong at mga kung ano-ano pang mga sindikato na naglalagay ng pera sa kanilang mga account. Hindi nila ito pinapayagan. So ngayon, sino ba talaga ang magnanakaw? Yung open sa taong bayan, na buksan sa publiko o sa media, may karapatan ng media na i-live ang kanilang budget deliberation, na isang House Speaker Martin Romualdez ang nag-initiate, or etong isang dating mga opisyal na walang ibang ginawa kung hindi protektahan ang kanilang mga bank accounts. Diba? Parang napaka labo nitong sinasabing pagbabago na ito. Ibinibintang kay House Speaker Martin Romualdez ang mga krimen ng pagnanakaw daw po sa budget ng taong bayan. Alam niyo po ba kung magnanakaw talaga si Speaker Martin Romualdez? Tingin niyo, iboboto pa siya ng mga constituents niya? Iboboto pa ba siya ng mga tao doon sa Leyte? Tingin niyo ba walang kakalaban sa kanya? Kaya walang kumalaban kay Speaker Martin Romualdez kasi alam mismo ng mga politiko doon sa Leyte na hindi nila matitibag, hindi nila matatalo ang Speaker Martin dahil nga po sa galing nitong mamuno. Naglagay siya ng pinakamataas na standard ng isang mamumuno sa House of Representatives. Ang House of Representatives, dati pag nakikita ko yan, hindi ko yan pinapansin. Bakit? Naboboringan ako. Wala akong interest na makinig, tumingin ng mga hearing, kasi walang kwenta. Pero ngayon, naging masigasig ang House of Representatives sa paghahanap ng hustisya sa mga naging EJK victims, sa mga ninakawan na mga Pilipino netong mga pogo na ito, mga naging biktima ng pogo, mga tsekwa na nakapasok at naging mayor pa nga yung isa. Iba, paghanap ng hustisya at hindi pantay na pagtrato sa mga Pilipino dito sa Pilipinas. Mabuti pa mga tsekwa nakakakuha ng mga napakaraming ID. Pero yung isang simpleng Pilipino, kahit national ID hindi makakuha, ang tsekwa meron. Diba? Mga kalupaan na binibili ng mga tsekwa. Diba? Ngayon, nagkaroon po ng hustisya sa panahon ng ating House of Representative Speaker Martin Romualdez. Nakita natin na ang atin pong mga kongresista masisipag, gumagawa talaga ng mga batas na magiging kapaki-pakinabang sa ating mga kababayan. Diba? Yan po ang tunay na pagbabago. At yan po ang tunay na walang itinatago. Kasi alam nyo, kung meron tinatago talaga ang ating Speaker Martin, hindi na po yan i-open sa BICAM, sa publiko. Masyadong kinakawawa ang atin pong Speaker Martin Romualdez sa SOCMED. Porque hindi po sumasagot gaano o tahimik lang, 'di ba? Yung ibang mga nagsasalita laban kay Speaker Martin namimihasa kasi nga po syempre, 'di ba? Syempre ang iniisip nila parang ito po ay merong kapangyarihan para magnakaw ng budget kahit wala naman. O eto, pakinggan natin to. Pumirma na ng 12 waiver si Senador Antonio Trillanes IV. Nagbibigay layang sa Senado para usisahin ang kanyang bank account na nasa iba't ibang bansa. Ang nasabing waiver ay para ma-lift na ang kanyang karapatan sa bank secrecy law. Ayon sa Senador, naisumitin na rin daw niya ang mga ito sa Anti-Money Laundering Council. Ito di umano ay pagpapatunay na wala siyang offshore bank account na pinipilit naman ng Pangulong Rodrigo Duterte.
Taliwas ito sa naging desisyon ng anak at manugang ng Pangulo na sina Davao Vice Mayor Paulo Duterte at Atty. Man Scarpio na tumangging pumirma ng waiver ng Bank Secrecy Law. Inaakusahan kasi naman sila ni Trillanes na nagmamay-ari ng iba't ibang bank account sa bansa, kung saan naglalaman ng mga ito ng di umano'y mahigit 1 milyong piso. Sa usaping Bank Secrecy Law, hindi lang si Trillanes ang nag-sign na ng waiver, pati na rin ang dating Bureau of Customs Commissioner na si Nicanor Feldon. Pumirma na rin ito ng kanyang waiver. Ito naman ay may koneksyon sa pag-iimbestiga ng Senado sa di umano'y kinalaman nito sa talamak na korupsyon sa kanilang ahensya. Kasama na dito ang mahigit 6.4 billion peso na halaga ng shabu na naipuslit sa bansa galing China. Ano nga ba ang ibig sabihin ng Bank Secrecy Law? Ang Pilipinas nga lang ba ang may ganitong batas? Ang bank secrecy o bank privacy ay isang legal na requirement kung saan pinoprotektahan ng mga bangko ang kanilang customers sa pamamagitan ng hindi pagbibigay pahintulot sa mga otoridad na isiwalat o ibigay ang detalye ng mga bank account ng mga ito, unless may criminal complaint na nakafile sa taong involved. Sa Pilipinas, ang Republic Act No. 1405 o ang Act Prohibiting Disclosure of or Inquiry into Deposits with any banking institution and providing penalty therefore ay ginawa para ma-encourage ang mga tao na mag-deposit ng kanilang pera sa bangko at i-discourage ang mga ito na mag-hoard ng kanilang yaman. Pinoprotektahan rin ng nasabing batas ang mga customer ng iba't ibang bangko. O, di ba? Kita nyo. Diyan pa lang si Pulong saka yung asawa ni Sara ayaw na magpumirma ng waiver para malip ang Bank Secrecy Law. Pero si Trillanes, kita nyo, pumirma ng waiver. Sino ang may tinatago? Sino ang wala? Di ba? Yan po ang problema. Kung sino yung sinasabing magnanakaw, ang pinagbibintangan na nagnanakaw, sila po yung mga open sa pagbubukas ng kanilang bank accounts. Eto nga si Speaker Martin. Kung meron itong tinatago o nililihim. Alam niyo po ba na siya po ay nag-propose ng amendment sa Bank Secrecy Law ni Duterte noon. Eto. Bank accounts may not stay hidden for long under a new bill that would finally tear down parts of the country's ironclad Bank Secrecy Law. House Speaker Martin Romualdez has filed House Bill No. 7, which would allow the Bangko Sentral ng Pilipinas to examine bank accounts of individuals, corporations, and groups suspected of illegal activity. Under current law, Republic Act 1405, bank deposits are nearly untouchable, making it harder for authorities to uncover fraud, money laundering, and tax evasion. If passed, this measure would give the BSP power to flag dubious transactions and strengthen the Philippines' push for financial integrity, a long-time ask from both reform advocates and foreign investors. Kita nyo? Si Speaker Martin, open yung bank, yung BICAM. Ngayon, i-amend naman ang Bank Secrecy Law. Kasi nga po, ang Bank Secrecy Law, protektado ang mga magnanakaw, ang mga money laundering, ang gumagawa ng fraud. Di ba? Yan ang ginawa ni Digong. So, sino ngayon ang magnanakaw? Sino ngayon ang merong pagnanakaw na ginagawa sa gobyerno? Yung open na buksan sa publiko ang BICAM report or yung ayaw noon. Yung hindi man lang nakaisip na buksan sa publiko ang BICAM. Tapos ngayon, i-amend pa ang Bank Secrecy Law na kung tutusin, kahit si Speaker Martin hindi makakaligtas kung siya po ay nagnanakaw sa gobyerno. So sino ba talaga ang magnanakaw? Yung gustong i-open sa publiko ang BICAM, i-amend ang Bank Secrecy Law para maimbestiga ng mga tao na nagnanakaw, nagma-money laundering, tumatanggap ng payola. Sino ba? Diba? Kayo po, ano po ang inyong opinion? Kaya alam niyo po, nung makita ko itong mga balita na ito, naisip ko, sabi ko, ba't si Speaker Martin hindi nagsasalita? Ba't si Speaker Martin hindi kumikibo sa issue na ito? Kung tutusin, di ba, kailangan niyang sagutin itong mga issue na ito. Pero yun pala, tahimik siyang gumagawa, tahimik siyang tumatrabaho, tahimik siyang pinapatunayan na walang
puwang sa kanya ang pagnanakaw sa taong bayan. Kaya hanggang ngayon, pinagkakatiwalaan pa rin po ng kanyang distrito doon sa Leyte. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, naku, huwag kayo maniniwala doon sa mga nagsasabing merong magnanakaw pero open naman sa lahat ng pag-iimbestiga, at meron na mga magnanakaw na sinasabing hindi sila nagnanakaw pero ayaw pabuksan ng kanilang mga bank account. So yun lamang po, Mama Chup Chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.